Muntik na tayong malagay sa alanganin. Pati agency damay kung nagkataon. Sino ba kasi ang recruiter ng babaeng yun? Si Lucia. Saan daw niya nakuha yun? Iisa ang probinsya nila. At taga-kabilang barangay lang daw ito. Mabuti na pakiusapan mo. Hindi ko siya napakiusapan sa pananahimik niya. Ibinalik ko na lang ang passport at mga nagastos niya. Mabuti naman wala ka naging problema. Ikaw ba walang balak na magdala ng mga tao? Aba, isang buwan na rin nang huli kang nagdala ng mga nirecruit mo ah. Marami kasing kakompetensya ngayon. Tsaka yung iba kapag nakilala ako, hirap na magtiwala. Di sa ibang lugar ka maghanap. Dun sa lugar na walang nakakakilala sa'yo. Plano ko nga umuwi sa amin eh. Yun naman pala Doon ka maghanap ng gustong mag-abroad. Susubukan na maghanap sa lugar namin. Alam ko na maraming mahihirap sa inyo. Yung iba nga handa pa magsanla ng lupa, kalabaw at bahay, basta makaalis lang. Para sa kanila ang buhay sa abroad ang aahon sa kanila sa kahirapan. Tama ka. Kahit ako, minsan na rin nangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Hindi nga lang pinalad. Marami ka na napaalis. Para ka na rin nakapagtrabaho sa ibang bansa. Kailan nga pala ang uwi mo sa inyo? Baka sa isang linggo. Kaya nga ako nandito dahil... Alam ko na. Ako na ang bahala sa gastusin mo habang nasa inyo ka. Siguraduhin mo lang na may babalik mo ang perang ibibigay ko sa'yo. Oo naman. Pagbalik ko, marami na tayong mga aplikante. May mga manlolokong tao na ang pangunahing binibiktima nila mga inosente pagdating sa kalakaran sa trabaho. Mahirap na nga ang buhay na pinagmulan. Nagagawa pang lokohin at pagkakitaan. Kapalit ng pangakong magandang buhay para sa pamilya. Ang panloloko sa kapwa laging may karma. Hindi man mabilis dumating. Pero sigurado ang balik nito mas matindi sa nagawang kasalanan. Magandang araw po, Miss Gwen. Ako po si Ana. Tubong Iloilo at nasa 40 na ang edad sa kasalukuyan. Dati po akong OFW na nangarap na maiahon ng pamilya ko sa kahirapan. Pero sa kasamaang palad, hindi pinalad sa unang pagkakataon na sumubok. Sa ngayon masaya ako na namumuhay ng simple kasama ang pamilya ko sa probinsya ng asawa ko. May naging karanasan po ako dati na akma sa channel ninyo. Kaya naman napasulat na rin ako sa inyo. Sana po mapili ninyo ang aking sulat. Pero bago po nating ituloy ang kwento, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Nakita ko pong galing dito si Chafeli. Ano pong sadya niya? Naniningil siya, anak. Kailangan na raw kasi nila ng pera. Sinabi niyo po ba na halos wala tayong naani dahil nasalanta ng bagyo mga pananim natin? Sinabi ko nga, naiintindihan naman niya kaya lang nagbabaka sakali lang siya na baka meron tayong naisalba at naibenta. Baka nga po kailangan talaga ni Chang ng pera na ipinahiram niya sa atin na pinambili ng mga abono. Hindi naman kasi yun basta naniningil Oo nga. Kaya nahihiya ako sa kanya. Naiisip ko tuloy na ibenta na ang alaga nating kalabaw para makabayad sa pinagkakautangan natin. Kapag po ibinenta po ang kalabaw, wala na po kayo makakatulong sa bukid. Ay, lapag sa kalooban ko ang balak kong gawin. Kaya lang wala na kasi akong ibang maisip. Huwag po muna kayo magpapadalos-dalos sa pagdedesisyon. Baka may iba pa tayong maisip na paraan. Hindi lang naman kasi kay Chafeli mo tayo may utang. Meron din sa ibang tao. Sabay-sabay na silang naniningil sa atin.
Kung hindi nga lang nasalanta ng bagyo ang palay natin at napeste naman ang iba nating pananim, nabayaran na sana natin sila. Hindi naman po natin maaasahan sina ate at kuya dahil may sarili na silang pamilya. Minsan sa atin din sila umaasa. Sapat lang naman po ang kita namin ni inay sa gastusin dito sa bahay at baon ng mga kapatid ko sa eskwelahan. Ay, pasensya na kayo mga anak kung ganito lang ang buhay natin. Hindi niyo po kailangang humingi ng pasensya. Lahat po ginawa ninyo para sa pamilya natin. Sadya lang po na minalas tayo sa taon na ito. May awa ang Diyos. Makakaahon din po tayo. Ikaw talaga ang laging nagpapalakas ng loob ko. Hindi gaya ng nanay mo na aawayin pa ako. Pagpasensyahan niyo na lang po si inay at marami din po kasi siyang iniisip. Ay pareho lang naman kami na maraming iniisip. Sana naman wag na niyang sabayan ng init ng ulo. Umaasa din po kasi si inay na maganda ang ani natin ngayong taon. Hindi naman tayo lang ang naapektuhan. Lahat naman ang taga rito sa atin. Iniisip ko nga tay, kung magtrabaho na lang ako sa ibang lugar. Kung dito lang kasi sa lugar natin, magkano lang po ang kinikita ko sa paglalaba at pag-extra ko. Gusto ko po sana kasi na magkaroon ng permanenteng trabaho. Sinubukan mo naman dati. Kaya lang halos sa upa lang sa bahay at pamasahe na pupunta ang sahod mo. Ang layo naman po kasi natin sa bayan. Kahit anong trabaho, andiit din ang sahod. Ay malay mo naman. Mangyari ang gusto mo na makapagtrabaho sa ibang lugar. Ang damot naman kasi ni Chuck Lemon. Ayaw sabihin kung saan nagtatrabaho ang anak niya. Nagpapatulong kasi ako kung pwede akong ipasok doon. Ay nako, asa ka pa sa kapatid ng nanay mo. Kahit sino ang magtanong sa kanya at humingi ng tulong, ayaw niyang tulungan. Takot kasing masapawan ng anak. Ayaw man lang niya umasenso mga kamag-anak niya dito. Kapag umuwi dito ang pinsan mo, siya na lang ang tanungin mo. Sinabihan na po niya ako dati na ayusin ang requirements ko. Tutulungan niya daw po ako. Tapos, bigla po nagbagong isip niya. Palagay ko po sinabihan siya ng nanay niya. Ay malamang, para namang hindi mo kilala ang tiyahin mo. Pinakiusap ko nga yun kay nanay na kung pwedeng kausapin ng kapatid niya. Sabi lang daw sa kanya hindi naman ako papasa kahit mag-apply ako. May mas magandang nakalaan para sa iyo. Huwag ka lang susuko sa paghahanap ng oportunidad. Tay, kung sakali po ba na magtatrabaho ako sa malayo, papayagan niyo ko? Ay, oo naman. Sino ba ako para pigilan kita sa gusto mong mangyari? Walang magulang na hahadlangan ng kagustuhan ng mga anak na guminhawa ang buhay. Nitong mga nagdaang araw, lagi na namang mainit ang ulo ni inay. Minsan pa nga nadatnan ko silang nagtatalo ni itay. Dahil sanay na ako sa palagi nilang pagtatalo dahil sa pera, hindi ko na masyado pang binibigyang pansin kahit madalas kong marinig kay inay na isang araw lalayasan niya kami. Pareho na silang may edad ni itay kaya hindi ko iniisip na gagawin pa ni inay na iwan kami. 55 na siya at si itay naman 60 na. Tay! Tay! Ha? Hoy, bakit para kang nakakita ng multo riyan? Tay! Sinay po! Oh, napano ang inay mo? Ano yung hawak mong papel? Sulat po na iniwan ni inay. Ano? Akin na nga. Iniwan na po niya tayo. Umalis na po siya. Sigurado ka ba? Opo. Tinignan ko rin po mga gamit niya sa lagayan. Wala na po lahat Ay, ano niya nagawa sa atin ito? Kaya po pala ayaw niyang gastusin ang kita niya sa paglalaba. Baka po yun ang ginamit niya para makaalis. Ay, baka naman nasa bahay lang siya ng mga kapatid niya. Pupuntahan ko siya sa kanila. Ikaw na muna ang bahala sa mga kapatid mo. Bumalik na lang ulit ako sa loob ng bahay.
Pumasok ako sa kwarto ng mga magulang ko. Naghanap ako ng pwedeng makita na magtuturo kung saan nagpunta si inay. Pero wala siyang itinira kahit ano. Mukhang matagal na niya itong pinagplanuhan. Makaraan ng ilang oras, bumalik na rin si Itay. Hindi ko mailarawan ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Ano po ang nalaman nyo? Wala silang alam. Kahit sila nabigla sa sinabi ko. Hindi rin nila inaasahan na aalis ang nanay ninyo. Ano po bang pumasok sa utak ng inay? Bakit kailangan niya itong gawin? Kung kailan namang matatanda na kayo, tsaka pa niya naisip na iwan kayo. Saan naman kaya siya pupunta? Nagtanong na rin po ba kayo sa mga kaibigan niya? Oo. Pinuntahan ko rin sila pagkatapos kong manggaling sa bahay ng mga kapatid niya. Sana nasa maayos sa lagay ang inay. Kahit iniwan niya tayo, ayoko naman siyang mapahamak. Bibigyan ko lang siya ng 1 linggo para bumalik sa atin. Kapag hindi pa rin siya nagpakita, wala na siyang pamilyang babalikan. Baka naman po nagpapalamig lang ang inay. Lagi pa naman po kayong nag-aaway. Malinaw naman ang mga sinabi niya sa sulat. Sawang-sawa na siya sa buhay na meron tayo. Sa palagay mo kaya sa pupuntahan niya, mahanap niya ang ginhawa? Naguguluhan lang siguro si inay. Hindi naman po kasi biro ang pinagdadaanan natin ngayon eh. Mas dapat nga na hindi siya umalis. Sama-sama sana nating harapin ang problema ng pamilya. Pupunta po ako kay na ate at kuya. Baka doon po pumunta si inay. Ay, sige, baka nga nandun siya. Kung ako pupunta, baka hindi lang niya ako harapin at magtago pa. Pagdating ko sa bahay ng mga kapatid ko, kahit sila nabigla din nang malaman na umalis si inay. Kasama ko pa sila naghanap sa pwedeng puntahan ng nanay namin pero bigo kami. Napasabi na lang si kuya na mahirap hanapin ng taong ayaw magpakita. Alam kong dismayado rin sila sa ginawa ng inay namin. Pero kailangan pa rin namin siyang hanapin. Matuloy na lumipas ang 1 buwan. Hindi na nagpakita sa amin si inay at malaki na rin ang ipinagbago ni Itay. Lasing na naman po kayo, tay. Kanina pa po namin kayo hinihintay eh. Saan po ba kayo nagpunta? Ay, pasensya ka na, anak. Nagyaya kasi si parang Andoy na uminom dun sa kanila. Pinagbigyan ko na baka magtampo. Araw-araw na lang po kayong umiinom. Para ba? Kahapon, anong oras na kayo umuwi? Halos gumapang na nga kayo sa lupa eh. Huwag ka nang magalit sa akin. Yung mga kapatid mo nga pala. Ha? Nagpapahinga na po sila. Hmm. Maaga pa po ang pasok nila bukas. Anak, lagi mong pangaralan yung mga kapatid mo, ha? Mag-aral ka mong mabuti para hindi mataya sa amin ng nanay nyo. Huwag na nilang tularan ng ate at kuya nyo na maagang nagsupag-asawa. Tapos, 1 kahig at 1 tuka lang din naman. Imbis na tumulong muna sa atin, mas inuna pa ang bumuo ng pamilya. Lagi ko naman po silang pinagsasabihan. Nakikita naman po nila ang buhay natin ngayon. Kaya hindi nila susundan ang mga yapak ng mga kapatid namin. Ay, mabuti naman nakikinig sila sa'yo. Gusto niyo po bang kumain? Ha? Pinagtira ko po kayo ng ulam. Ay, busog-busog na rin. Pinakain naman kami ni parang Nandoy. Kung ganun po ipagtitimpla ko na lang po kayo ng kape. Yan. Ang bait talaga ng anak ko. Maupo lang po kayo dyan ha. Huwag na kayong malikot at baka mahilo lalo kayo. Huwag mo na nga pala lagyan ng asukal. Gusto ko yung matapang yung timpla, ha? Sige po, hindi ko nalalagyan.
Kumusta na kaya nanay niyo ngayon? Sana po nasa maayos siyang kalagayan. Heto na pong kape ninyo. Dahan-dahan lang po sa paghigo. Ay, salamat. Meron kasing sinabi sa akin yung mga kainuman ko kanina tungkol sa nanay niyo. Ano naman po ang sinabi nila? Baka daw sumama sa ibang lalaki ang inay niyo. Grabe naman po sila magsalita. Hindi po magagawa ng ina yun. Hoy, bakit bigla siyang umalis? Ang babaw naman kasi ng dahil na sinabi niya sa sulat, di ba? Pagod na siya sa buhay na meron tayo. Simula pa naman na nagsasama kami, mahirap na ang buhay namin eh. Bakit ngayon lang niya naisip na ayaw niya na ng ganitong buhay, ha? Hindi ko rin po alam kung anong sasagot sa mga tanong nyo. Tanging si nanay lang po ang makakasagot niyan. Wey, hindi na nga nagpakita sa atin eh. Ni isa sa pamilya niya, walang nakakalam kung saan siya nagpunta. Ipinagdarasal ko lang po na sana maayos ang lagay niya. Kung hindi na niya gusto kung nasaan siya, umuwi na lang siya dito sa atin. Tatanggapin pa naman natin siya eh. Well, mas mabuti pa siguro na wag na tayong umasa na babalik pa siya. Baka dumating ang araw na yun, hindi ko na rin siya matatanggap. Huwag po kasi kayong makinig sa mga kainuman ninyo. Alam ko po na mahal tayo ni nanay. Kung mahal niya tayo, hindi niya tayo magagawang iwan. Ay, mabuti pa po. Ha? Ubusin na ninyo ang kape para makapagpahinga na po kayo. Inalalayan ko pa si Itay na pumasok sa kwarto niya. Nahiga naman siya agad at ilang sandali lang nakatulog na. Ako naman gaya ng ibang gabi, hindi na naman dalawin ng antok. Iniisip ko na naman kasi ang sitwasyon namin at kung nasan na si Inay. Alay. Tay! Tay, ano po nangyayari sa inyo? Ang sakit kasi ng tiyan ko. Kaya po pala hawak ninyo ang tiyan ninyo eh. Ano, sobrang sakit po ba? Uy, nakita mo ba yung pamahid natin dyan? Teka lang po, kukunin ko lang. May nakain ba kayo ni nakasama sa tiyan ninyo? Wala naman. Basta na lang sumakit eh. Hindi po kaya umaatake na naman ang ulcer ninyo? Yan ang nga bang sinasabi ko, tay eh. Tigilan nyo na kasi ang pag-inom ninyo. Ay, pasensya ka na, anak ha. Ang hirap kasing tanggihan ng mga kumpare ko kapag nagyayaya ng uminom. Bakit naman po dati natatanggihan nyo sila? Mula nang umalis si inay, wala na kayo inatupag kundi ang uminom. Gusto niyo po ba talaga magkasakit kayo? Ganito na nga ang buhay natin eh. Pasensya ka na, anak, kung napagbabalingan ko ang alak. Ito lang kasi yung nakakapagpalimot sa nanay niyo kahit pansamantala. Naiintindihan ko naman po kayo. Masakit din naman sa amin ang ginawa ng inay. Pilit lang kaming nagpapakatatag para po sa inyo. Sana ganun rin po kayo. Pwede naman po na sa iba ninyo ibaling ang atensyon ninyo kung gusto ninyong makalimot. Huwag lang po sa alak. Di bale, pipilitin ko na wag nang uminom ng alak. Ayokong maging pabigat sa inyo kung magkakasakit pa ako. Eto na po yung pamahid. Sana mawala po nito ang sakit ng tiyan ninyo. Anak, huwag ka na sanang magalit sa akin, ha? Hindi ko po magagawang magalit sa inyo. Nag-aalala lang po ako sa inyo, tay. Ayoko lang po kasi na magkakasakit kayo. Di bale, mula ngayon, sa bukid na lang ang buong atensyon ko. Ay, salamat naman po. Nakinig kayo sa akin. Kanino pa ba ako makikinig kundi sa inyo? Wala naman na ang nanay niyo rito. Kahit na po hindi na natin siya kasama, sana po piliin pa rin natin na maging masaya. Basta kasama ko lang kayong mga anak ko, masaya na ako. Hindi na nga uminom ng alak si Itay. May mga pagkakataon pa rin na nakikita ko siyang malungkot at nakatingin sa malayo.
Alam kong si inay ang iniisip niya. Ang bilis nga ng panahon. Ilang buwan na pala kaming walang balita kay inay. Kahit nasasaktan, umaasa pa rin ako na babalikan niya kami. Oh, bakit ang bilis mo naman yatang bumalik? Nakausap mo na ba si Chapeli mo? Hindi po, Tay. Bakit naman? Wala ba siya sa kanila? Nandun po siya sa kanila. Hindi lang po ako tumuloy sa bahay nila. Nandun ka na, bakit hindi ka pa tumuloy? May mga bisita po kasi sa kanila. Marami po akong nakitang mga tao kaya nahiya na akong tumuloy. Ganun ba? Ay wala naman akong alam na okasyon ngayon para magkaroon ng bisita sa kanila. Tsaka, lagi naman po tayong iniimbita ni Chang kahit may malaki pa tayong utang sa kanila. Ako na lang ang pupunta sa kanila para alamin kung anong meron. Mabuti pa nga po, Tay. Tatapusin ko lang muna itong ginagawa ko. Ako na lang pong bahala sa pagtatali ng mga sitaw. May kukuha ba nito dito sa atin? Meron. Taga kabilang bayan ang kukuha ng mga gulay natin. Salamat naman sa Diyos. Kahit papano po meron tayong naaani. Oo nga. Sana unti-unti na tayong makaahon para mabayaran natin ang mga pinagkakautangan natin. Nararamdaman ko po, malapit na tayo makabayad, Tay. Konting tiis na lang po. Oo. Ay, nasan nga pala ang mga kapatid mo? Nag-iigib po sila ng tubig. Sabi ko po kasi punuin ang drum sa likod. Akala ko'y gumala na naman sila eh. Sabi ko nga po, bago sila lumabas ng bahay, tumulong muna sa gawaing bahay tuwing walang pasok. Mabuti sumusunod sila. Subukan lang po nilang hindi sumunod. Hindi ko sila bibigyan ng baon. Bigla tuloy akong nag-alala sa iyo. Bakit naman po, Tay? 24 ka na kasi. Baka sa kakaintindi mo sa mga kapatid mo hindi ka na makapag-asawa niyan. Akala ko naman po kung anong pinag-aalala ninyo. Ang mahalaga po sa akin matulungan kayo. Kung mag-aasawa naman po ako ng gaya natin ng sitwasyon, mabuti pa pong tumandang dalaga na lang ako. Hindi naman tama na ilaan mo na lang ang buong buhay mo sa amin. Gusto ko rin na magkaroon ka ng pamilya, anak. Kung talaga po na makakapag-asawa ako, mangyayari naman yun. Sa ngayon po, pamilya talaga ang prioridad ko. Naniniwala naman ako na hindi ako pababayaan ng mga kapatid ko na mag-isa sa buhay. Ay, oo naman. Ay, kaya lang kasi iba pa rin yung may sarili kang pamilya. Yung may tatawag sa iyong nanay. Bata pa naman po ako. Tsaka ko na lang yan iisipin. Hindi nagtagal, dumating na rin ang bibili ng mga gulay namin. Nang maikarga na sa dala nilang jeep at nabayaran na si Itay, tsaka naman siya pumunta sa bahay ng tiyahin ko. Pagdating niya, wala na ang mga taong sinasabi ko ng mga bisita. Ang nandun ang bayaw ni Chafeli na madalang lang umuwi sa lugar namin. Kailan ka pa umuwi? Mahigit 2 buwan na ako sa bahay namin sa kabilang barangay nung lumuwas ako. Dito naman sa bahay na kuya, nung isang araw lang ako dumating galing Maynila. Ay, kamusta ka na? Lalo ka yatang gumagawa po. Ayos naman ako. Nag-asawa ka na ba uli? Mula nung maghiwalay kami ni Cecil, hindi na ako nag-asawa. Mabuti nga yun. Walang sakit sa ulo. Ano bang trabaho mo sa Maynila? Sa agency po ako nagtatrabaho. Mukhang okay naman ang trabaho mo Mabuti dinalaw mo ang kapatid mo. Oo nga po. Tagal na rin ang huli akong dumalaw dito Magkasama pa yata kami ng asawa ko. Matagal na nga rin yun. Hanggang kailan ka pala rito? Siguro 1 linggo lang po. Kailangan rin kasing bumalik sa trabaho Ano bang agency ang pinapasukan mo dun sa Maynila? Nagpapalis kami ng mga gusto magtrabaho sa ibang bansa. Isa ka palang recruiter? Ganun na nga. Kanina nga maraming tao dito Nagtatanong kung paano ang pag-a-apply papuntang ibang bansa. Siguro magastos ang pag-a-apply papunta sa ibang bansa, no? Naku, hindi naman. Sagot naman ng agency ang gagastusin gaya ng medical, plane ticket at visa. Ibabawas lang sa sahod kapag nakalis na ang aplikante. Ay, marami ka na bang napaalis? Hindi ko na pumabiling sa dami.
Baka may kilala kayo na gustong mag-abroad. Sabihan nyo lang ako. Tatanungin ko yung kakilala ko kung gusto niya. Kung nandito lang po kasi, wala naman pong pag-asenso sa buhay. Malulugbok lang po ang mga kababayan natin sa hirap. Oo nga, tama ka. Baka sa ibang bansa nga ang pag-asenso. Yung mga tao nga kanina, lahat sila gustong makali sa lugar natin eh. Pagod na nga daw sila sa buhay nila dito. Ay, kung hindi pa sana ako matanda, mag-a-apply ako. Kaya lang nga nalipasan na ako. Bakit kayo lang ang pumunta? May ginagawa po ba si Ate Delia? Siguro wala pang binabanggit ang mag-asawa sa iyo tungkol sa amin ng asawa ko. Wala pa nga po. Ano bang nangyari? Kasi iniwan na kami ng asawa ko. Basta na lang siyang umalis at nag-iwan ng sulat. Sawang-sawa na raw siya sa buhay namin. Pasensya na po kung napaalala ko pa. Ay, malalaman mo rin naman yun kalaunan. Mabuti nang ako na ang magsabi. Huwag niyo po sanang mamasamay ng sasabihin ko ha. Minsan po talaga, ang kahirapan din ang isa sa dahilan kung bakit naghihiwalay yung mag-asawa. Yun nga po sinasabi ko sa mga gusto mag-apply eh. Habang bata pa at may pagkakataon, samantalahin na makapagtrabaho sa ibang bansa. Para din naman yun sa pamilya nila eh. Maganda yung payo mo sa kanila. Tama naman, lalo na sa mga mag-asawa. Baka matulad sila sa akin na iniwan ng misis dahil sa hirap ng buhay dito sa atin. Sinigurado ko naman po na hindi ko sila pababayaan. Hanggang airport po ako ang maghahatid sa kanila para matiyak na makakaalis sila ng walang aberya. Nung umuwi si Itay galing sa bahay ng kapatid niya, may napansin akong kakaiba sa kanya. Siguro napakiusapan niya ang tiyahin ko na maliit na halaga muna ang iaabot niya rito. Nung gabi, kinausap niya ako. Hoy, alam mo bang dumating na si Dan? Nandun siya ngayon sa bahay ng tiyahin niyo. Siya po ba yung bunsong kapatid ni Cho Emil na nasa Maynila? Oo, siya nga. Nandito po ba siya para magbakasyon? Ay, parang ganun na nga na may kasamang trabaho. Sa agency kasi siya nagtatrabaho sa Maynila. Isa siyang recruiter. Yung nakita mo kanina mga tao, nag-a-apply pa lang mga yun. Talaga po? Maganda siguro magtrabaho sa ibang bansa. Kaya lang, siguradong magastos. Uy, gusto mo bang mag-abroad? Oo naman po. Kaya lang wala na tayong pera eh. Sagot naman daw ng ibang agency ang gastos ng mga aplikante, saka na lang ibabawas sa sahod. Kung desidido ko pwede nating kausapin si Dan. Sige po tay, kausapin niyo si Chong. Pumunta tayo sa kanila bukas para ikaw mismo makausap niya, ha? Baka nga po sa ibang bansa ako swertehin. Makakaahon na rin po tayo sa hirap. Nakoy, wag muna tayong magdiwang. Kapag nandun ka na sa ibang bansa at nakakapagtrabaho na, tsaka tayo magsaya. Opo, tay. Sana po may makasabay ako na taga rito para hindi naman ako makaramdam ng kaba. Sa inyong magkakapatid, ikaw ang pinakamalakas ang loob. Alam ko na makakaya mo na mga ibang bansa. Kung ako nga lang sana na hindi pa matanda, mag-a-apply din ako. Kaya lang, tay, wala pa akong passport. Madali na lang yan. Kung kinakailangang ibenta na muna natin ang kalabaw, gagawin ko para merong kang panggastos kapag nasa Maynila ka na. Ngayon pa lang po, tay. Excited na ako na may halong kaba. Pasensya ka na, anak, ha? Kung ikaw ang kailangang magsakripisyo para sa pamilya natin. Tay, sabi ko naman po sa inyo, lahat gagawin ko para po sa pamilya natin. Alam kong magbubunga rin na maganda ang mga sakripisyo mo. Nung gabi, hindi ako makatulog. Ang daming naglalaro sa isipan ko. Dati naiisip ko na ang pag-a-abroad. Kaya nga lang hindi ko alam kung saan ako magsisimula at sinong dapat lapitan. Parang hulog ng langit ang pagdating ni Chodan. Siya ang magiging tulay para sa pagbabago ng buhay namin. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, nagpunta na kami ni Itay sa bahay ni Tia Feli. Naabutan pa namin na nagkakape si Chodan.
Mukhang kagigising lang niya. Hindi ka nagkamali ng desisyon, Ana. Mas matutulungan mo kasi ang pamilya mo kung nasa abroad ka kaysa nandito ka lang sa inyo. Kaya nga po, gado na lang ang tuwa ko nang malaman ko kay Itay na recruiter po pala kayo. Mm. Chong, Mm. ano nga po pala ang kailangan sa pag-a-apply? Siyempre ang una, kailangan meron kang passport. Naku, wala pa po ako. Kukuha pa lang po ako. Ako, madali lang naman ang pagkuha ng passport eh. Kapag hawak mo na ito, mabilis na lang ang pag-alis mo. Ako ang bahala sa'yo. Baka meron ka pa mga kilala na dalaga o kahit may asawa na gusto mag-abroad. Tatanungin ko po ang mga kaibigan ko at kakilala kung gusto nila. May mga nag-apply kasi na taga rito na meron ng passport. Sasamahan ko na muna sila sa agency sa Maynila. Meron ka bang cellphone? Yung kapatid ko po, number niya po ang ibibigay ko sa inyo. Sana meron kang sariling cellphone para natatawagan kita ng direkta. At kung sakali na nasa ibang bansa ka na, matatawagan mo ang pamilya mo rito. Kahit sana yung mumurahin lang. Gagawa po ako ng paraan. Huwag ka mag-alala. Mababawi mo din ang lahat ng mga nagastos mo. Chong, ano po bang magiging trabaho ko? May itsura ka naman. Pwede ka mag-apply bilang waitress o di kaya kung gusto mo, sa bahay ka lang. Kung ano po sa tingin ninyo ang babagay sa akin. Gusto ko po yung makaalis ka agad. Sa agency kasi namin, halos lahat naman mabilis makaalis. Kaya nga ng DH, waitress, o caregiver. Mamaya ituturuan kita kung paano ka kukuha ng passport. Yun lang kasi ang hindi sagot ng agency. Ayos lang po. Balak namang ibenta ni Itay ang kalabaw namin para may pangdagdag gastos ako. Yung iba, nagsanla na ng lupa nila at ibang ari-arian. Alam naman kasi nila na mababawi din nila yun eh. Maraming salamat po sa inyo, Chong. Dahil po sa inyo may pagkakataon ng mabago ang buhay ng pamilya ko. Nako, huwag ka na muna magpasalamat. Hindi ka pa naman nakakaalis eh. Babalik naman ako rito. Sasamahan ko lang ang mga aplikante na may passport na sa agency. Habang wala pa po kayo, aayusin ko na ang mga kailangan. Sana pagbabalik ko mas marami na kayo. Gusto ko talaga kasi makatulong eh. Natuwa naman ang iba kong kapatid pero hindi ang panganay naming si Kuya Roel. Nag-aalala kasi siya sa akin lalo na babae ako. Naiintindihan ko naman siya. Pero ito lang kasi ang naiisip ko na paraan para makatulong sa pamilya namin. Sa huli nakumbinsi ko rin siya na ito ang tamang desisyon. Wow! Ang dami mo na-recruit ah! Sinabi ko naman sa inyo na babawi ako eh. Sayang nga lang ang iba wala pang passport. Sana lang walang bumagsak sa medical. Halos nasa mahigit 30 na rin ang mga dinala mo. Nako, laking probinsya ang mga yan. Puro sariwa ang kinakain at sariwang hangin ang nalalanghap. Wala bang medyo bata-bata? Meron. Pamangkin ang hipag ko. Nasa probinsya pa nga lang at may inaayos pa. Ilang taon na? Nasa 24 lang yata yun. Tingnan mo ang litrato niya. Ito. Aba, oo nga no. At maganda pa. Pwede siya maging waitress o kaya DH. May mga pamilya kasi na ang gusto dalaga para mabilis daw kumilos. Sana yan sa gawaing bahay. Sa bukid ba naman lumaki? Tulungan mo nang mapabilis ang pag-aayos ng dokumento niya, ha? Ako nang bahala sa kanya. Siya nga pala. Saan matutulog yung mga dinala kong aplikante? Di sa isang bahay ko na malapit lang dito. Ha? Akala ko ba ayaw mo nang patigilin ng mga aplikante dun mula nang magkaproblema ka? Alangan naman sa kalsada natin patulugin yung mga galing pa sa malalayong probinsya. Sa bagay nga. Kailan nga pala sila magpapamedical? Bukas na rin. Sabihan mo na rin sila na mag-fasting sila. Kunin mo na lang ang pera kay Irene. Yung komisyon ko. O bakit? Nakaalis na ba ang mga tao mo? Hintayin mo na makaalis sila bago ka humingi ng parte mo. Kailangan ko na kasi ng pera eh. Babalik pa ako sa probinsya namin eh. Ay, ang gastos mo naman kasi. Wala ka namang pamilya. Wala nga. Pero lahat naman binabayaran ko. Oo na. Hingin mo na kay Irene. Salamat Maaasahan ka talaga. Siya nga pala. Narinig ko kanina na dumating daw ang asawa mo galing sa Abu Dhabi. Oo.
Kinukumusta nga niya ang negosyo dito eh. Binanggit nga pala niya kagabi na dapat daw medyo bata ang makukuha ng agency para hindi bumagsak sa medical. Nako, makakaasa ka na sa susunod na bus na dadaling ko rito. Mga bata pa. Ha, aasahan ko yan ha. Nang makumpleto ko na ang mga kailangan ko, sumama na ako kay Tiodan na lumuwas ng Maynila. Bali 4 kami magkakasama. Ang 3 na halos kaedad ko lang galing sa ibang barangay. Mabuti na lang na ibenta ni Itay ang alaga naming kalabaw at yun muna ang ginamit ko. Hindi naman kasi sagot ng agency ang iba naming gastusin. Gaya ng pamasahe paluwas ng Maynila. Tanghali na noon nang marating namin ang agency. Hinarap naman kami agad ng may-ari noon. Siguro naman buo ang loob nyo sa papasukin ninyo. Ayoko kasi na kung kailan gumastos na ang agency sa inyo, tsaka naman kayo magbaback out. Ipinaliwanag na po sa amin ni Tiodan ang mangyayari kung sakaling gagawin namin yun. Malaki ang penalty na babayaran namin sa agency. Mabuti naman. Dahil pare-pareho kayong walang tutuluyan dito sa Maynila, sagot ko na ang tutuluyan ninyo. Sa ngayon mag-fill up muna kayo ng form. Bali yun na magiging resume ninyo. Sige po. Siya nga po pala. Saan nagpunta ang tsuhin ko? Nandyan lang siya sa labas. Baka nagkakapi lang. Siya ang maghahatid sa inyo sa titirhan ninyo. Huwag ka mag-alala, Iha. Hindi ka mapapahamak. May tanong po sana ako sa inyo. Ano mga tanong mo, Iha? Paano po namin malalaman kung sinong magiging amo namin? Sa ngayon, dahil pare-pareho kayong high school lang tinapos, DH ang pwede sa inyo. Makikilala nyo sila sa Saudi na. Ngayon na nandito na kayo, kami na ang sasagot sa lahat ng gastusin ninyo. Pati pocket money, sagot na ng agency. Alam kasi namin na sakto lang ang pera na dala ninyo. Ayos lang naman po yun sa amin. Hindi naman po kami maarte sa trabaho. Gusto ko ang ganyang ugali. Malayo ang mararating mo, Iha. Salamat po, Ma'am Leila. Huwag kayo mag-alala ha. Mababait lahat ang amo nyo. At saka, hindi naman kayo pababayaan ng agency kung sakaling magkaproblema man kayo doon. Ilang sandali pa tinawag na ni Ma'am Leila ang isang babae na hindi nalalayo sa amin ng edad. Ngumiti pa to bago inabot ang mga papel na kailangan naming sulatan ng mga impormasyon. Okay naman sa una. Pero nagtaka na ako ng mga sumunod na ibinigay nito. Puro blankong papel na lang at pirma na lang namin ang kailangan. Ma'am Leila? Bakit po blanco ito? Ipapaprint ko yan kay Irene mamaya. Pumirma na lang kayo para makapagpahinga na kayo sa tutuluyan ninyo. Para saan po ba ito? Yan ang magiging kontrata ninyo. Huwag kayo mag-alala. Magkakaroon kayo ng kopya ng lahat ng mga pinirmahan ninyo. Kung pwede po sana, makita po ang nilalaman nito bago pirmahan. Iha, wala ka bang tiwala sa akin o sa tsuhin mo? Ang mga kasama mo nga pumirma na wala ng tanong. Kasi po... Alalahanin mo sana yung penalty na babayaran mo kung sakali. Alam kong malaki na rin ang nagagastos ng ama mo. Nabanggit nga ni Dan. Nagbenta pa nga daw ng kalabaw. Sige po, pipirma na ako. Alam ko naman na hindi ako ipapahamak ni Tiodan. Pagkatapos naming pumirma sa napakaraming papel, dumating na si Tiodan. Nag-usap muna sila habang kami ng mga kasama ko naghihintay sa labas. Ayos ba mga dinala ko? Oo, pag-aagawan sila ng mga employer. Sigurado na malulusog ang mga yan at papasa sa medical. Dapat siguro pagsabihan mo ang pamangkin mo. Ha? Bakit naman? May problema ba? Kanina kasi nag-aalangan pumirma. Mabuti na lang nakumbinsi ko. Tinakot ko din na kung magbaback out, malaki ang penalty na babayaran sa agency.
Mabuti naman. Kausapin mo ulit ha. Baka matulad sa isa nating aplikante noon. Mamaya kakausapin ko siya. O paano? Ihatid ko na sila sa tutuluyan nila. Pabalikin mo sila dito at pakisabi na mag-fasting na mamayang gabi. Bago kami umalis sa agency, kinausap ako ng tiyuhin ko. Lumayo pa kami sa mga kasamahan namin para hindi marinig ang anumang pag-uusapan namin. May sinabi si Ma'am Leila sa akin Parang ayaw mo raw pumirma kanina. Hindi naman po sa ayaw kong pumirma, Chong. Medyo nag-alangan lang kasi ako dahil blanco ang pinapapirma sa amin. Sa dami ang napalis ang agency na ito, ni isa wala namang napahamak o nagreklamo. Sa tingin mo ba ipapahamak kita? Pasensya na po, Chong, kung pinagdudahan ko kayo. Alam ko naman po na hindi niyo ako ipapahamak. Lahat kami ng mga kasama ko. Hindi talaga. Hiya ko lang sa tatay mo. Para ko na rin siyang nakakatandang kapatid. Pasensya na po talaga. Sana lagi mong iisipin ang dahilan kung bakit gusto mong magtrabaho sa abroad. Chong, hindi ko na po ba pwedeng makita si Itay at ang mga kapatid ko bago ako umalis? Naku, malaki pa ang gagastusin kung uuwi ka ulit sa inyo. Pwede mo naman silang tawagan na lang. Sige po, tatawagan ko na lang sila. Ihatid ko na pala kayo sa tutuluyan nyo. Bukas magpapamedical na kayo. Ang bilis naman po ng pangyayari. Ganito talaga kabilis magpaalis ang agency namin. Wala naman naging problema sa medical namin at labis kong ipinagpapasalamat yun. Ang sabi ni Tsudan kapag nakapagpidos na kami, araw na lang ang hihintayin bago umalis. Nang matapos yun, tinawagan ko na si Itay. Nang marinig ko ang boses niya sa kabilang linya, hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko. Mali ba na pinayagan kita na mag-abroad? Hindi po, Tay. Ginusto ko naman po ito Ngayon pa lang po kasi namimiss ko na po kayo. Ganon din naman kami. Mula nga nang lumuwas ka, hindi ako makatulog sa kakaisip sa iyo. Kahit ang mga kapatid mo, lagi kang inaalala. Mag-iingat po kayo palagi dyan, ha? Huwag po kayo magpapalipas ng gutom. Ikaw din, anak. Huwag mong pababayaan ang sarili mo kapag nasa abroad ka na. Lagi mong susundin ang sinasabi ng amo mo, ha? Lagi mong tatandaan ang bilin ng tiyudan mo. Opo, Tay. Huwag mo na kaming alalahanin dito ng mga kapatid mo. Ako na ang bahala sa kanila. Sana po, Tay. Mabait na magiging amo ko para payagan ako na tumawag palagi sa inyo. Yan ang isa sa pinagdarasal ko bago ka pa lumuwas. Alam ko na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Huwag kang makakalimot na tumawag sa Kanya. Walang ibang makakatulong sa iyo kung hindi siya lang. Opo, Tay. Mabilis lang naman po ang 2 taon. Pagkatapos po nun, magkakasama na po tayo ulit. Hihintayin ka namin ng mga kapatid mo. Pwede ko po bang makausap ang mga kapatid ko? Oo, anak. Nandito sila sa tabi ko ngayon. Kausapin niyo ang ate niyo. Matagal-tagal din na naging pag-uusap namin ng mga kapatid ko. Ang dami kong bilin sa kanila tungkol sa pag-aaral nila. At binilin ko rin si Itay sa kanila. Hanggang sa makaalis ako, hindi ko na rin nagawang makatawag. Labis ang pasasalamat ko dahil mabait naman ang amo ko. Amo kong babae ang sumundo sa akin sa airport. Alam ba ni Ana na 3 buwan siyang hindi makakatanggap ng sahod? Nakalagay yun sa kontrata niya. Baka kasi umasa siya na meron siyang sasahurin pagkatapos ng 1 buwan. Bakit parang kinakabahan ka ngayon? Dati na itong ginagawa ng agency ha. Hindi ko lang kasi maiwasang makonsensya ngayon Dahil ba sa pamangkin mo siya? Hindi ko naman talaga siya kadugo. Pamangkin siya ng hipag ko. Kahit naman malaman niya at hindi niya magustuhan, wala na siyang magagawa kundi tapusin ang kontrata niya. Oo nga.
Wala ring tutulong sa kanya kahit magsumbong pa siya sa ama niya. Kaya tigilan mo na yung pag-aalala mo. Matagal na natin itong ginagawa sa mga aplikante, di ba? Hindi na nga. Marami pala tayong kailangan na caregiver. Baka magawan mo ng paraan. Titignan ko magagawa ko. Mauutak na rin kasi ang mga aplikante ngayon eh. Yung iba, mas gusto sa ibang bansa kaysa sa Saudi na mas maliit ang placement fee. Baka sa probinsya nyo may makuha ka. Hindi ko kasi alam kung kailan ako makakauwi dun eh. Kulang na kasi tayo ng mga recruiter eh. Yung iba kasi lumipat na sa ibang agency. Hindi kaya ipagkalat nilang ginagawa ng agency mo? Hindi nila gagawin yun, no? At isa pa, lahat naman ng agency may tinatagong bulok na palakad. 2 buwan na ako sa amo ko at inaasahan ko ng sasahod na ako. Pero ganun na lang ang gulat ko nang sabihin ng amo kong babae na 3 buwan akong walang sahod. Dahil naibigay na nila yun sa agency ko. Halos hindi ako nakapagsalita ng mga oras na yun. Mabuti na lang nung day off ko, pinayagan akong tumawag sa amin. Salamat na patawag ka. Kumusta ka na dyan? Okay naman po. Pasensya na kung ngayon lang po ako tumawag. Maliban kasi sa maraming trabaho, istrikto din po si Madam, pero mabait naman po. Hindi po kami pinababayaan ng kasama ko sa pagkain. Bakit parang may nararamdaman yata ako sa'yo na kakaiba? May problema ka ba? Tay, hindi po muna ako makakapagpadala sa inyo hanggang sa 1 buwan. Ay, wala namang problema sa amin yun, anak. Unahin mo muna kung ano yung gusto mong pag-ipunan. Wala po akong pag-iipunan, Tay. Hindi kita maintindihan. Ano ba ang nangyayari? Akala ko po kasi 1 buwan lang akong walang sahod. 3 buwan po pala. Sabi ng madam ko dito, yun daw po ang nakalagay sa kontrata at nag-advance na sila ng sahod at ibinigay sa agency. Hindi ko maintindihan. Hindi naman kasi yan ang sinabi mo noon. Hindi ko rin po alam kung bakit ganun, Tay. Sinusubukan ko nga pong tawagan si Chodan sa agency, pero hindi ko naman po siya makontak. Baka kasi alam niya ang dahilan. Bukas ng umaga pupunta ako kina Feli. Itatanong ko ang numero ni Dan. Baka kasi iba na. Sige po, Tay. Makikisuyo na lang po, ha? Hindi rin kasi kami masyadong magkaintindihan ng amo ko, kaya hindi ko siya masyadong matanong. Mali sana ang hinala ko. Na ano, Tay? Na baka niloko tayo ni Chodan? Kailangan ko muna siyang kausapin. Gusto ko na marinig ang paliwanag niya. Meron po akong sasabihin sa inyo. Ay, ano yun, anak? May pinapirma sa akin na blankong papel ang agency. Ang sabi ni Chong, okay lang daw yon. Ganun lang ang palakad ng agency na yon. Diyos ko naman, Ana. Para namang hindi ka nag-aral niyan. Sorry po, Tay. Mas nanaig po kasi sa akin ang kagustuhan kong makaalis eh. Tsaka po, may tiwala ako kay Chong. Ako din naman malaki ang tiwala sa kanya. Kung alam niya tungkol sa pinirmahan mo, may alam siya sa ginagawa ng agency. Pasensya na po kayo, Tay, ha, kung hindi ko pa kayo mapapadalahan. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Ang mahalaga sa amin, anak, maayos ang kalagayan mo riyan. Huwag po kayo mag-alala sa akin dito kung sakali man po na hindi ako makatawag sa inyo. Gagawa ako ng paraan kung paano makakausap si Dan. Nagtatalo pa rin ang kalooban ko kung talaga bang niloko ko ni Chodan. Hindi naman talaga namin siya kadugo. Pero naging mabait sa kanya si Itay mula pa noon. O baka ganito lang talaga kahit sa ang agency. Naalala kong tanungin ng kasamahan kong Pinay. Sa ibang agency siya at nauna lang sa akin ng ilang buwan sa bahay na yon. Nang marinig ko ang sinabi niya, nakaramdam ako ng panlulumo.
Oh, akala ko umalis ka na. Wala naman kasi akong gagawin sa bahay eh. Nasan na nga pala yung sinasabi mo na na-recruit mo? Akala ko dadalhin mo ngayong linggo dito. Sinulot sa akin ni Noli. Sa ibang agency sila nag-apply. Ano ba naman yan? Bakit naman hinayaan mo? Ayoko na makipagtalo pa sa ganung bagay. Makakahanap ka pa naman. Ikaw pa ba? Baka dun sa inyo makahanap ka. Parang alanganin na akong umuwi sa amin eh. Ha? Bakit naman? Nakausap ko kasi ang kuya ko. Hinahanap daw ako ng ama ni Ana. Baka nagsumbong na sa kanya ang anak. Alam ko naman na malulusutan mo yan eh. Kilala ko naman na mabait si Kuya Ramon. Ewan ko lang kung paano magalit. Kung ako sa'yo, huwag ka na lang makipag-usap. Yun nga ang plano ko. Kaya lang sabi ni Kuya, hiningi ang number ko eh. Di kapag merong tumawag sa'yo na number lang, huwag mo sagutin. Ganun lang gawin mo. Oo nga. Bakit parang nag-aalala ka pa rin, ha? Naisip ko kasi baka si Ana magbigay sa akin ng problema. Ang tagal mo ng recruiter. Ngayon ka pa ba matatakot? Dahil nga siguro pamangkin siya ng hipag ko. Hindi na rin iba sa akin. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna sa bahay mo. Bumalik ka na lang dito sa agency kapag may dala ka ng aplikante. O sige, hapon na rin naman eh. Tatawagan na lang kita. Pagka-uwi sa tinutuluyang apartment, biglang may tumawag sa kanya na hindi kilalang numero. Nung una nag-aalangan ng lalaki. Pero naalala niyang meron nga pala siyang hinihintay na tawag mula sa taong gustong mag-apply ng trabaho. Mabuti naman sinagot mo. Kuya Ramon, bakit napatawag ka? May gusto lang kasi akong linawin sa iyo tungkol sa kontratang pinirmahan ni Ana. May problema po ba? Sinabi ko naman po kay Ana kung may problema tawagan niya ang agency. Hindi rin naman siya sinasagot ng agency. Alam mo naman na limitado lang ang oras ng anak ko sa trabaho niya. Sa amin nga madalang din siyang makatawag. Ano po bang gusto niyong malaman? Di ba 1 buwan lang siyang walang sasahurin? Bakit sabi ng amo niya 3 buwan na raw nitong binayaran ng sahod ng anak ko sa agency? Ganito po kasi yun, kuya. Alam naman natin na walang ginastos si Ana para makalis siya. Lahat po ng agency, ultimo nga po yung gastos niya habang naghihintay siya. Pati tinutuloy niya rito sa Maynila. Sila ang sumasagot. Hindi po libre yung mga yun. Ganun ba kalaki ang nagastos ng anak ko para 3 buwan siyang walang sahod? Mahal po kasi ang pamumuhay dito sa Maynila. Kahit sabihin na ilang linggo lang siya rito. Pati pagkain nila ng mga kasama niya, sagot ng agency. Malinaw naman po yun sa kanya eh. Paano mo may papaliwanag ang pinapirmahan ng agency na blankong papel? Ha? Hindi ko na po alam yun. Marunong naman po magbasa ang anak niyo eh. Bakit siya pumirma? Sinabi ni Ana na alam mo yun. Kuya, nung pumirma ang anak niyo, wala ako sa tabi niya. Kaya hindi ko alam yun. Nagtiwala ang anak ko sa iyo. Nagtiwala kami sa iyo. Tinulungan ko na nga pong makalis ang anak niyo eh. Ako pang masama ngayon. Ibang klase rin kayo mag-ama. Ipinagpapasalamat ko yun sa iyo. Pero ibang usapan na kung mapapahamak ang anak ko. Huwag niyo po akong takutin. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Hindi ako nananakot. Kahit mahirap kami, hindi ko gusto na niloloko kami, lalo na kung hindi naman iba sa amin. Kung alam ko lang, hindi ko na lang sana kayo tinulungan. Alam ko na sa pagtulong mo sa amin, kumita ka rin. Hindi ka mag-aaksaya ng oras na tulungan kami kung wala kang mapapala. Kung gusto ko lang sana lumabang kayo ng patas, huwag niyong samantalahin ang magiging mahirap namin. Hindi naman kami tanga. Kung gano'n naman po pala, bakit pumirma ang anak niyo sa isang blankong papel? Nalito lang siya at mas nangibabaw sa kanya ang kagustuhang umalis dahil gusto niya kaming tulungan at malaki ang tiwala niya sa iyo. Sinisiguro ko po sa inyo na nasa mabuting kalagayan ng anak niyo.
Hintayin nyo na lang na magpadala siya sa inyo. Alam ko naman na yun ang inaalala nyo eh. Hindi mahalaga ang pera sa akin. Ang importante nasa mabuting kalagayan ng anak ko. Kung hindi mahalaga ang pera sa inyo, bakit nyo pinayagan na magtrabaho sa ibang bansa ang anak nyo? Hindi naman lingid sa inyo na delikado ang bansa na pupuntahan niya at swertihan lang ang pagkakaroon ng mabait na amo. Kung sakali na hindi pinalad ang anak ko sa amo niya, sa iyo ko rin isisisi ang bagay na yun. Nang malaman ko ang naging pag-uusap ni na Itay at Tsodan, nagpasya kami na hayaan na lang. Tatapusin ko na lang ang kontrata ko at uuwi na ako sa amin. Wala na naman kami magagawa. Nangyari naman na yon. Siguro magiging maingat na lang ako sa susunod kung papalarin pang makakapagtrabaho sa abroad. Ang isa pa sa ikinagulat ko, nang matanggap ko na ang kauna-unahang sahod ko, maliit lang yun. Sabi ng madam ko may kaltas daw ang agency kaya ganun lang ang sahod na makukuha ko. Sorry po, Tay ha. Ang liit lang po nang naipapadala ko sa inyo. Hindi mo kailangang mag-sorry, anak. Kami pa nga ang dapat magpasalamat sa iyo. Naloko nga po ako. Kasalanan ko naman to. Sabi ng kasama ko ditong Pinay, may mga ganoong agency daw talaga eh. Hindi na rin po ako umaasang makukuha ko yung buwan-buwan ng buo ang sahod ko. Tatawagan ko ulit si Dan. Hindi naman pwede na nagpapakapagod ka riyan sa trabaho tapos ang agency lang ang kumikita. Nakausap ko yung ibang taga rito na naunang nakaalis sa iyo. Sabi ng mga pamilya nila ganun din daw ang nangyari sa kanila. Gawain na po talaga ni Tsodan ang ganon. Hayaan na lang po natin ang karma na maningil sa kanya. Kaya lang anak paano kung matapos ang kontrata mo dyan? Ganun lang ang makuha mong sahod. Wala naman po tayong magagawa kahit magreklamo tayo. Nasa Maynila po ang agency at nasa probinsya kayo. Masyado namang abala kung luluwas pa kayo. Oo nga, tama ka rin. Hindi ko lang kasi matanggap na magagawa tayong lukuhin ni Dan. Sigurado po na hindi na siya magpapakita dyan sa atin. Ay wag na nga dahil baka kung ano lang ang magawa ko sa kanya. May iba nga po pala ako, Tay. Kumusta na kayo dyan? Ayos naman kami ng mga kapatid mo. Yun nga lang araw-araw ka naming namimiss. Ako rin naman po, Tay. Lagi ko po kayo naaalala. Parang gusto ko nang hilahin ng mga araw para makauwi na ako dyan. Lagi kang magdadasal ha, na maging matatag sa ilang buwan mo pang pananatili dyan sa amo mo. Palagi naman po akong nagdadasal bago matulog sa gabi. Nagpapasalamat na rin po ako na mabait ang amo ko kahit strikta sa mga gawaing bahay. Ganon siguro sila dyan. Gustong masulit ang ibinabayad. Pinagbubutihan ko nga po ang trabaho ko para walang maging problema kapag natapos ang kontrata ko sa kanila. Ganon nga, Iya. Kahit naman nung nandito ka pa, maayos naman ang trabaho mo kaya marami ang natutuwa sa iyo. Paano, Tay? Magpapaalam na po ako. Tsaka na lang po ulit ako tatawag ha. Lagi kang mag-iingat dyan. At alam ko na lagi kanyang ginagabayan sa bawat araw. Nababalitaan naman ni Itay na umuwi pa rin si Tsodan. Pero sa kanila lang sa kabilang barangay. Hindi na ulit ito gumawi sa lugar namin. Habang tumatagal naman ako sa bahay ng amo ko, pahirap ng pahirap ang trabaho. Dumami na kasi sila sa bahay at may mga bata na rin kaming inaalagaan ng kasama ko. Dahil sa kaabalahan, hindi ko na namalayan ang paglipas ng mga araw. 2 buwan na lang pala matatapos na ang kontrata ko. Hindi ko inaasahang tatawag pa sa akin ng agency kung saan ako nag-apply. At si Ma'am Leila mismo ang nakausap ko. Oh, buti naman nakilala mo pa ang boses ko. Bakit po kayo tumawag? Malapit na kasing matapos ang kontrata mo.
Itatanong ko sana kung papayag ka na pumirma pa ulit ng 1 taon sa amo mo. Hindi na po. Uuwi na ako sa amin. Kasi iha, kapag natapos na kasi ang kontrata mo, meron ka pang kailangan bayaran sa agency. Ano po? May babayaran pa ako sa agency ninyo? Oo, kasama yon sa kontrata na pinirmahan mo. Nakalimutan mo na ba? Ang alam ko lang po, 1 buwan lang dapat ako walang sahod. Pero ginawa ninyong 3 buwan. Dapat buo rin ang sahod na matatanggap ko pero kinakaltasan nyo pa rin. Tapos ngayon, may utang pa rin ako sa agency. Kung hindi ka tutupad sa kontratang pinirmahan mo, pwede ka kasing makulong. Kayo po ang hindi tumupad sa usapan natin. Niloko nyo na nga ako. Ipakukulong nyo pa ako? Dapat kasi hindi ka pumirma kung hindi naman pala buo sa loob mo na tumupad sa kontrata. Kahit ano po ang gawin ninyong pananakot sa akin, hindi na po ako ulit pipirma ng 1 pang taon. Akala nyo yata ang sarap ng buhay namin dito sa ibang bansa para lang kami perahan. O sige, harapin mo ang resulta ng ginawa mo. Pagkatapos ng tawag, tinawagan ko rin si Itay. Kami lang nang kasama ko sa bahay ng mga oras na yon. Siya na lang daw ang bahalang magbantay kung parating na ang amo namin. Nang sagutin ni Itay ang tawag ko, sinabi ko na agad ang napag-usapan namin ni Ma'am Leila. Ano po ang gagawin natin, Tay? Huwag kang matakot sa babaeng iyon. Ayoko po makulong, Tay. Siguro po yung sinasabi niya yung pagpirma ko sa blankong papel. Basta tapusin mo lang ang kontrata mo riyan at umuwi ka rito sa atin. Huwag kang makikinig sa sasabihin niya kapag tumawag ulit. Opo, Tay. Baka po pwede niyong kausapin si Chodan. Baka meron po siyang magagawa. Doon naman siya nagtatrabaho eh. Susubukan ko siyang kontakin. Huwag kang masyadong mag-alala riyan. Hindi mangyayari ang gusto nila. Kung nagawa man nilang lukuhin ka nung una at hinayaan lang natin, hindi na sa pagkakataong ito. Hindi ko lang po maiwasan na matakot, Tay. Magtiwala ka sa akin, anak. Ako ang bahala. Agad ko na rin pinutol ang tawag ng sumenyas ang kasama ko na parating na ang mga amo namin. Itinago ko na rin agad ang cellphone ko. Mabuti na lang din mga maliliit pa ang mga bata naming inaalagaan at hindi pa marunong magsumbong. Si Itay naman tinawagan si Chodan. Sinagot naman ang tawag niya ng lalaki. Hindi agad siya nabusesan kaya nagpakilala na siya. Talaga bang sagad hanggang buto ang pagiging gahaman ninyo sa pera? Hindi ko maintindihan, kuya. Ano bang problema? Bakit may utang pa rin si Ana sa agency ninyo kahit tapos na ang kontrata niya? Oo nga pala. Naalala ko na malapit nang matapos ang kontrata ng anak niyo. Gusto ng may-ari na pumirma pa siya ng 1 pang taon. Kung hindi, may utang pa siyang dapat bayaran. Panggigipit ng ginagawa ninyo. Ganun talagang kalakaran ngayon. Huwag na kayong magulat. Kung ako kay Ana, mananatili pa siya ng 1 taon para wala siya maging penalty sa agency. Hindi na. Uuwi na sa amin ang anak ko. Kung ganun po, edi magbayad na lang kayo sa agency. Hindi kami magbabayad. Oras na ipilit ninyo ang gusto ninyo. I-report ko sa pulis ang agency ninyo. Kahit mag-report pa kayo sa pulis, wala rin namang mangyayari. Mag-aaksya lang kayo ng oras nyo. Baka si Ana pa nga makulong eh. Walang kasalanan ng anak ko para makulong. Di magbayad kayo para tapos na ang usapan. Kung hindi nyo gagawin yon, baka sa airport pa lang, may pulis ang naghihintay sa anak nyo. Huwag mo kong tinatakot. Hindi yun pananakot. Sinasabi ko lang ang mangyayari. Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Umuwi ka rito sa atin. Gusto kitang makausap ng harapan. Bakit naman ako uuwi dyan? Kung gusto mo akong makausap, pumunta ka rito sa Maynila.
Natatakot ka bang umuwi rito dahil sa dami mong atraso sa mga taga rito? Wala akong atraso sa mga taga diyan. Dapat ka magpasalamat pa sila sa akin eh. Dahil nabago ko ang mga buhay nila. Walang utang na loob ang mga taga rito sa iyo. Ikaw ang may utang sa kanila dahil pinagkaperahan mo sila sa hindi tamang paraan. Ang mabuti pa, mag-usap na lang kayo mag-ama kung anong dapat yung gawin. Wag mo na akong aabalain ng matanda ka. Lumabas na rin ang tunay mong kulay. Dahil sa pera, ipinakilala mo na ang ugali mo. So gagawin ko sa iyo, tignan ko lang kung hindi ka mapilitang umuwi rito. Nananakot ka na naman. Sa palagay mo, tatayo ang balahibo ko sa sinasabi mo? Hindi pa sa ngayon. Maghintay ka lang. Bakit hindi mo tanungin ang hipag mo kung ano ang kaya kong gawin? Matagal na akong walang kontak sa mag-asawa. Dahil sa'yo, nasira ang sama namin ng kapatid ko. Kasalanan mo yan dahil manloloko ka. Binigyan mo ng kahihiyan ang kapatid mo. Nang sumunod na araw, ipinatawag ni Ma'am Leila si Jodan sa agency. Pumunta naman ng maaga ang lalaki. Nagtaka pa siya kung bakit may nakadikit ng mga Manila paper ang salamin ng opisina. At nagbilin pa ang babae na 3 beses lang kumatok para malaman kung tauhan siya ng agency. Anong meron? Palibasa kasi, bihira ka na magpunta dito kaya hindi mo alam. Huwag mong sabihin na ni-raid ang building nito. Oo, marami kasing reklamo gaya ng wala namang job order. Pero ang daming pinapaalis ng mga aplikante ang ibang agency. Ikaw, ano naman ang kaso mo? Paso na kasi ang lisensya nitong agency. Nakalimutan ko lang mag-renew. Siya nga pala. Tumawag na naman sa akin ng tatay ni Ana. Tinawagan ko nga yung pamangkin mo eh. Sa tingin ko naman, wala siyang magagawa kundi ang pumirma pa ulit ng 1 taon na kontrata. Dahil kung hindi, malaki rin ang babayaran niya sa agency, no? Matapang ang tatay niya. Sa palagay ko, hindi mo mapipilit si Ana na pumirma ulit. Eh di magbayad na lang siya. Paano kung hindi magbayad? Madali lang yun. Tatawagan ko ang pulis na kakilala ko. Nakakapangsisi nga na tinulungan ko pa sila eh. Dahil sa mag-amang yun, nagkasira kami magkapatid. Sa susunod kasi, huwag ka nang kukuha ng kamag-anak. Hindi na nga. Hindi na rin ako kukuha sa probinsya namin. Sa ibang lugar na lang. Ang hirap kasi kapag kakilala eh. Ang dali sa kanila na maghabol. Maging aral na lang sa'yo ang nangyari. Paano yan? Tigil operation mo na ang agency mo? Tuloy pa rin naman. Sa bahay ko na lang papupuntahin ng mga aplikante na gustong mag-abroad. Sige. Meron akong isasama na 5. Dadaling ko na lang bukas sa inyo. Ilang beses pang tumawag sa akin ng agency. Noong una sinasagot ko pero katagalan hindi na. Pinapalakas ng kasama ko ang loob ko. Huwag din daw ako maniwala sa sinasabi ni Ma'am Leila. Meron din daw siyang alam na agency na pwedeng tumulong sa akin. Nang tumawag nga si Itay, binanggit ko yun sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Bago ka pa makauwi, tapos na ang problema mo. Sana nga, Tay. Imbis na excited ako, nahahaluan tuloy ng takot ang nararamdaman ko. Lagi ka lang magdasal. Ibigay mo sa kanya ang bigat ng dalahin mo. Opo, Tay. Lagi ko naman po yung ginagawa. May balita na po ba kayo kay Jodan? Nakausap ko siya minsan. Nagkamali tayo ng pagtitiwala sa kanya. Dahil sa pera, hindi niya isinaalang-alang ang pagturing natin sa kanya bilang pamilya. Iba po talagang nagagawa ng pera sa tao. Sagad hanggang buto ang kasakiman nila. Sana naman po, wag maapektuhan ang samahan ninyo ni na Emil at Feli ng dahil sa kanya. Nahihiya nga ang mag-asawa sa atin dahil sa ginawa ni Dan.
Pero hindi na nun mababago ang balak ko. Ano po ba ang binabalak ninyo, Tay? Ay, wag mo nang itanong pa. Ayoko na makadagdag pa ito sa alalahanin mo. Ganyan siguro, Tay, kapag mahirap lang at walang alam. Sinasamantala ng ibang tao. Hindi naman lahat gaya ni Dan at ang may-ari ng agency na yun. Oo nga po. Sana sa susunod, hindi na gaya nila ang matagpuan ko. Sa naririnig ko sa iyo parang may balak ka pang mag-abroad ulit. Oo naman po, Tay. Para sa inyo ng mga kapatid ko, hindi ako titigil dahil lang sa masama kong karanasan. Hindi ka talaga mabilis sumuko, anak. Kapag sumuko po ako, ibig sabihin hanggang dun na lang po ako. Gusto ko po kayo mabigyan ng maginhawang buhay. Alam kong magtatagumpay ka dahil mabuti ang hangarin mo. Baka po kapag nalaman ng inay na maganda na ang buhay natin, bumalik na siya sa atin. Umaasa ka pa rin pala na babalikan tayo ng inay ninyo. Oo naman po, Tay. Gusto ko pa rin po mabuo ang pamilya natin. Hindi ko kasi alam kung matatanggap ko pa siya. Alam ko po na nasasaktan pa rin kayo. Pero sana, pakinggan niyo pa rin ang paliwanag ni inay kung bakit niya ginawa yun. Tsaka po kayo magdesisyon. Irerespeto naman po namin yon. Hindi pa naman nangyayari. Kaya wag na muna nating pag-usapan. Wala akong kamalay-malay na may masama na palang binabalak si Itay kay Jordan ng mga panahon na yon. May alam si Itay sa karunungang itim na pinasa sa kanya ng lola niya noon. 2 beses pa lang niya yun ginawa. Pero alang-alang sa aming mga anak niya, pinili niyang talikuran ng kaalaman niya. Pero dahil sa nangyari sa akin, napilitan siyang buhayin muli ang matagal na niyang ibinaon sa limot. Oh, bakit? Ha? Anong bakit? Kanina pa kasi kunutan noo mo habang nakatingin sa cellphone mo. Sino ba yan? Kuya ko sa probinsya. Ano bang sinasabi niya? Nagugulong kasi ako eh. Sabi niya umuwi muna ako sa amin at humingi ng tawag kay Kuya Ramon. Sa tatay ni Ana? Oo. Kung makauto siya, akala mo ganun lang kadali umuwi sa amin eh. Ganun ba siya kalapit sa tatay ni Ana? Para utusan ka pa niyang humingi ng tawad? Ewan ko ba? Para kasi may kakaiba sa kanya eh. Parang natatakot siya. Sabi niya kasi kung hindi ko gagawin yon, hindi niya ako maililigtas. Pasensya ka na kung natawa ako. Bahala nga siya. Kung gusto niya, siya ang humingi ng tawad sa matandang yun. Oo nga. Hindi yung pipilitin ka niya. Oh, ito na naman. Huwag mo na lang kasing sagutin. Titigil rin yan. Kung kailan naman kasi tumanda, tsaka naman naging makulit. Ano daw ba ang mangyayari sa'yo kapag hindi mo siya sinunod? Hindi niya sinasabi. Basta raw may masamang mangyayari sa akin. Ibang klase rin manakot ang kuya mo, no? Uuwi na nga muna ako. Sandali. Meron pala akong sasabihin sa'yo. Bukas bumalik ka at tatawagan namin si Ana. Gusto kong kausapin mo siya. Hindi na kasi sumasagot sa mga tawag namin eh. Nakikipagmatigasan na rin. Paano kung hindi sagutin? Di hindi ko rin makakausap. Di ibang numero ang gagamitin natin. Sige, babalik ako rito bukas. Kahit anong gawin ni Chodan, laging bumabalik sa isip niya ng mga panahon na yon na naging usapan nila ng kapatid niya. Kilala niya kasi ito na hindi ugaling manakot. Alam niyang seryoso ito sa sinasabi. Ang hindi lang niya maintindihan kung bakit ayaw nitong sabihin ng kinakatakutan. Kinabukasan isang numero na hindi ko kilala ang tumatawag sa akin. Akala ko si Itay. At gamit ang ibang cellphone kaya sinagot ko. Chodan, Mabuti naman naalala mo pa ako. kung tumawag ka para kumbinsin ako, nag-aaksaya ka lang ng oras. Sige, ikaw rin. Kung gusto mong makulong, ikaw ang bahala.
Hindi mo na ako matatakot pa. Alam ko na ang karapatan ko. Sige lang, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin ni Ma'am Leila. Aba, matapang ka na ha? Umpisa pa lang, alam ko nang meron kayong paglabag sa kontrata. Kayo ang isusumbong ko sa otoridad. Huwag mo sanang kakalimutan na meron kang pirma na kontrata. Paliwala yun kung meron naman kayong nilabag. Kung gusto ninyong magharap tayo, hintayin nyo na lang na dumating ako. Teka lang! Ana! Puisit! Oh, ano nangyari? Sa tingin ko meron nagtuturo sa kanya ng mga dapat niyang gawin eh. Ibig sabihin, hindi na natin siya mahahawakan sa leeg. Hindi na nga... teka, ano yung nasa balat mo? Ah, ito ba? May kumagat dyan kanina na insekto. Namagana nga eh. Ilagyan mo kagad ng gamot. Nilagyan ko na ito ng ointment ng anak ko kanina. Ewan ko ba? Parang lumalaki na. Kanina kasi pula lang to eh. Ganyan yata kapag mestizo eh. Pabayaan mo na nga to. Anong gagawin natin sa pamangkin mo? O ikaw ang bahala. Hayaan na lang natin. Baka mas malaki pang problema ang ibigay niya sa atin eh. Baka dahil sa kanya, tuluyang magsara ang agency. Lagot ako sa asawa ko nito. O sige, pasensya ka na sa nangyari ha. Hindi ko naman alam na sa ganito pala hahantong to. Marami pa naman tayong aplikante. Sa kanila na lang tayo bumawi. Oo nga. Okay ka lang ba? Napapanguwi ka kasi. Oo naman. Masakit lang ang kagat sa akin. Para din akong lalagnatin eh. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang muna. Hihintayin ko na lang muna ang asawa ko. Susunduin naman niya ako dito eh. Tingin ko sa'yo hindi magandang lagay mo eh. Baka naman hindi pangkaraniwang insektong kumagat sa'yo. Nang makauwi si Chodan sa apartment niya, isang tawagan na tanggap niya sa kapatid ni Ma'am Leila. Nasa ospital daw ang babae. Agad naman niya yung pinuntahan. Matagal na sila magkakilala nito at kaibigan na rin ang turing niya. Tinawagan ako ni Rona. Nandito ka nga raw. Ano nangyari sa balat mo? Pag-uwi ko sa bahay, bigla na lang dumami ang mga pantal ko sa balat. Hanggang sa maging sugat na to. Pero bago yun, may kakaiba muna nangyari. Ha? Ano naman? Hindi ko alam kung maniniwala ka. Sabihin mo pa rin. Baka makatulong ako. Nakarinig ako ng mga bulong. Paulit-ulit na tinatawag ang buong pangalan ko. Nang sabihin ko kay Rona, sabi niya baka daw kinukulam ako. Gusto na nga niya akong ialis dito dahil baka lumala lang ang sakit ko. Kulam? Kalokohan. Parang gusto ko nang maniwala dahil walang makita ang doktor na tunay kong sakit nang suriin nila ako. Pwede ka namang lumipat sa ibang ospital eh. Ano bang sabi ng asawa mo? Wala kaming sinasabi ng kapatid ko sa kanya. Sa doktor lang yun naniniwala. Kung iniisip mong kinukulam ka, dapat sa albularyo ka magpatingin. Kaya lang nasa Maynila tayo. Saan tayo maghahanap ng albularyo? Sabi nga ng kapatid ko sa probinsya lang daw merong manggagamot. May alam ba kayo na albularyo na pwede nating puntahan? Wala kaming alam eh. Wala rin akong alam eh. Pasensya ka na. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Tsaka, malay mo, mali kayo ng akala na kulam ang dahil ng pagkakasakit mo. Sana nga. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makasama ang pamilya ko. Meron ka bang nakagalit na pwedeng gumawa nito sa'yo? Sabi ng kapatid ko, karma na daw ito sa akin dahil sa mga ginagawa ko sa mga aplikante. Posible na isa sa kanilang gumawa nito. Sabi mo may bumulong sa pangalan mo. Napakabagsik naman niya. Na pangalan lang, nabigyan ka na niya ng sakit. Sabi ni Rona, posible daw yon kahit milya-milya ang layo sa taong gumawa nito. Ano nang plano niyo ngayon? Hindi ko nga alam eh. Bahala na ang asawa ko. Ayoko na mag-isip pa sa posibleng mangyayari sa akin. Nang makatulog si Ma'am Leila, tsaka lang umalis si Chodan. Nang makauwi sa tinitirhan, hindi niya maiwasang kilabutan habang mag-isa.
Iniisip niya kasi kung nakulam ang amo, posible rin mangyari yun sa kanya. Pilit na lang niyang nilalabanan ng takot na unti-unting umaahon sa dibdib niya. Kinabukasan, isang masamang balita ang natanggap niya. Wala na daw si Ma'am Leila. Sabi ng kapatid, tumigas daw ang tiyan nito at hindi na tinatanggap ang gamot. Kahit tubig daw, hindi na malunok. Sumuka na rin daw ito ng buhay ng mga insekto na nagkumpirma na kulam ang nangyari dito. Ganong kabilis ang nangyari sa kanya. Tama nga sigurong sinabi ng kapatid niya. Dapat umuwi na lang siya at hindi na nagtagal sa ospital. Minadali lang niya ang kamatayan niya. Naalala ko pang huling namin pag-uusap. Sana naman hindi mangyari sa akin ang naranasan niya. Hanggang sa makabalik ako, hindi na ako tinawagan ng agency. Nakahinga din ako ng maluwag nang ligtas akong makauwi sa probinsya namin. Masaya ako na nakasama ko na ulit ang pamilya ko. Ayokong masayang ang pagtatrabaho mo sa abroad. Kaya kahit papaano, pinaayos ko ang bahay natin. Alam ko po na hindi niyo sasayangin ang perang pinapadala ko. Nabayaran ko na rin ang mga utang natin. Magpapahinga lang po ako sandali at maghahanap ulit ako ng agency kung saan legal ang pagpapaalis. Desidido ka na ba uli sa gagawin mo? Opo, Tay. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na po ako magpapakatanga sa pag-a-apply. Kahit kailan hindi naman nabawasan ang tiwala ko sa iyo. Basta lagi kang mag-iingat. Para po sa inyo, mag-iingat ako. Ay, siya nga pala. Kinukumusta ka ng mga kamag-anak natin? Nahihiya ako na wala man lang ako maiabot. Hindi naman yun ang hinihintay nila. Gusto ka lang nilang makita. Alam naman nila na hindi naging maganda ang karanasan mo doon sa agency. Ganon din kasi nangyari sa iba rito. Dadalawin ko na lang po sila kapag nakapagpahinga na ako. Sige, maiwan na muna kita para makapagpahinga ka. Kayong dalawa, iwan niyo muna ang atin niyo. Mamaya niyo na siya abalahin. Ayusin niyo na lang yung mga dala niya. Kunin na rin ninyo yung mga pasalubong ko at mga pinabili ninyo. Nang mapag-isa, hindi naman ako makatulog. Nung nag-a-apply ako sa agency nun, may mga naging kaibigan din ako na nakasama ko pa sa tinutuluyan namin. Kahit nasa abroad na kami pareho, hindi naputol ang komunikasyon namin. Nagulat ako nang tumawag siya at merong ibinalita sa akin. Tay! Tay! Oh! Nasaan po kayo? Ay, teka, sandali, papasok na. Ay, ano ba yung galing ako doon sa silong eh? Ano ba yun? Ha? Tay, meron po akong sasabihin sa inyo. Uy, akala ko pa naman nagpapahinga ka. Ano ba yung sasabihin mo? Patay na daw si Ma'am Leila. Yung may-ari ng agency. Sino naman ang nagbalita sa iyo? Yun pong kasabay kong aplikante noon na naging kaibigan ko na. Gaya ko, ginigipit din siya. Pumunta nga daw po siya ng agency para makipag-usap. Iyon na nga daw ang nabalitaan niya. Sinabi ba niya kung anong kinamatay nun? Opo, hindi nga lang daw po niya alam kung paniniwalaan niya. Kasi daw po, kulam ang sinasabing ikinamatay nito. Iisipin na lang natin na yun na ang karma sa kanya. Ngayong wala na siya. Wala na rin siyang maloloko na mga gusto lang magtrabaho sa ibang bansa. Hindi ako makapaniwala na yun pang magiging sanhi ng kamatayan niya. Mga taga-probinsya, mga binibiktima nila. Malamang isa sa kanila may alam pagdating sa karunungang itim. Nahanap rin niya ang katapat. Nakakaawa man po. Pero yun din ang naging dahilan para matigil na sila sa masamang gawain. Nasa na kaya ngayon si Chodan? Balang araw magpapakita din siya sa iyo. Hihingi ng tawad sa ginawa niya sa iyo pero huli na para gawin niya pa yun. Kung sakali man po na magpakita siyang bigla sa atin at humingi ng tawad,
Patatawarin ko po siya, Tay. Tao lang tayo. Nakakagawa ng kasalanan at mas mabuti pa rin na piliin na magpatawad. Kapag sobrang bait ng isang tao, madalis siyang naluloko ng kapwa. Huwag ka masyadong mabait, anak. Kayo naman po nagturo na maging mabait sa kapwa. Ngayon po, sinasabi niyo yan. Dahil lang akala ko kapag naging mabait ka at nakisama sa isang tao, yun din ang isusukli sa'yo pero nagkamali ako. Tingnan mo na lang ang ginawa ni Daan sa atin. Hindi ko na rin inaasahan na makikita pa namin si Chodan. Pero isang araw nadatnan ko siya sa bahay namin. Nagtatalo sila ni Itay at nang akmang lalapitan ko sila, pinigilan ako ng dalawa kong kapatid at hinila ko palayo sa bahay. Pagkatapos ng ginawa mo, maniningil ka pa ngayon? Hindi porke wala na si Leila. Mabubura na rin ang utang nyo. Umalis ka na nga. Ni piso. Wala kang makukuha sa amin. Si Ana ang gusto ko makausap. Nasaan siya? Wala dito ang anak ko. Huwag mo siyang itago. Alam ko na dumating na siya. Ano ngayon kung dumating na siya? Hindi rin siya magbibigay sa iyo. Pagkatapos ko kayong tulungan, ito pa ang igaganti nyo? Ang kapal din ang mukha mo? Walang utang na loob! Walang utang na dapat bayaran sa iyo ang anak ko. Pinagkaitan mo siya, kaya bayad na siya sa iyo. Kayo pa nga may utang sa kanya. Kung hindi kayo magbabayad, humanda na lang siyang makulong. Bukas na magdadala ako ng mga pulis dito. Sa palagay mo matatakot mo ako? Baka bago mo pa yan magawa, nakaratay ka na sa higaan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin siguro namamalayan ang pagbabago sa katawan mo. Pero malapit mo na yung maramdaman. Gaya ng nangyari sa Leila na yun. Mas matinding sakit nga lang ang mararanasan mo. Paano mo nalaman ang nangyari kay Leila? Huwag mong sabihin na ikaw ang dahilan kung ba... Isa ka mang kukulam? Binala na kita ng paulit-ulit noon pero hindi ka nakinig sa akin. Kahit sa kuya mo, hindi ka rin naniwala. Hindi mo magagawa sa akin yan. Gusto mo ba magalit sa iyong kuya ko, ha? Gusto mo ba magkasira ang dalawang pamilya natin, ha? Ikaw ang sumira sa relasyon ng dalawang pamilya. Naging mabuti kami sa iyo. Itinuring kitang parang kapatid kahit madalang na tayong magkita. Tapos, dahil lang sa pera, ganito ang gagawin mo. Kuya Ramon, kapag isinunod mo kay Leila, ipagkakalat ko ang ginawa mo sa kanya at sa akin! Gawin mo! Hindi ako natatakot sa iyo. Imbis na magpakumbaba ka, pagbabanta pa ang ginagawa mo. Sige, gawin mo. Sige. Magagalit sa iyo mga taga rito. Sinisiguro kayo sa iyo. Baka mas matindi pa ang gawin nila sa iyo eh. Gawin mo na lang ang sinasabi mo. Umalis ka na. At inaabala mo na akong masyado. Babalik ulit ako para maningil. Kahit iba na namamala sa agency, may obligasyon pa rin ang anak mo! Lalong nanliit ang tingin ni Itay kay Chodan dahil sa ginawa nito. Nang mga sumunod na araw may kumalat na balita tungkol kay Itay. May palagay kami na ang lalaki ang nagpakalat nun. Wala naman naniwala sa sinasabi niya. Hindi rin naman nagbago ang pakikitungo ng mga tao kay Itay dahil kilala nila ito na mabait at marunong makisama. Akala ko pa naman nang mamatay si Ma'am Leila tapos na ang problema natin. Wala na naman problema. Gusto lang manggulo ni Dan. Mukha talaga siyang pera. Ay, nasa na mga pulis na panakot niya? Hanggang salita lang naman yun eh. Nakakasama lang ng loob na kailangan pa niya magkalat ng kasinungalingan para lang siraan tayo. Hayaan mo na lang siya. Wala namang naniniwala sa kanya. Kilala naman po kayo ng mga taga rito sa atin. Ni isa, wala pa kayong nasaktan na kapwa ninyo. Siguro nga meron ding magandang bunga ang pagiging mabuting tao.
Bumalik na kaya sa Maynila si Chodan o umuwi lang siya sa kanila? Wala kasi kina Tia Feli eh. Nandito pa rin siya. Nararamdaman ko na hindi pa siya nakakaalis. Bakit pagkatapos niyang magpakalat ng maling paratang, hindi na siya nagpakita ulit? Hindi kaya natakot na kuyugin ng mga tao? Ay, hindi ko alam, anak. Hayaan na lang natin siya kung ayaw niyang magpakita. Nung gabi, pinasundo si Itay ni Tia Feli. Malakas ang pakiramdam ko na may kinalaman yun kay Chodan. Pagdating doon, nakaratay na lang sa higaan ng lalaki. Puno ng sugat ang katawan at mukha. Maraming insekto din ang nakadikit sa balat nito na kinakain ng laman niya. Ito na bang parusa mo sa akin? Masaya ka na bang makitang nagdurusa ako? Kung nakinig ka lang sana, hindi mo yan dadanasin. Mas pinahalagahan mo ang pera kaysa sa pamilya. Siguro nga, mas mahalaga sa akin ang pera. Yun kasi ang dahilan kung bakit ako iniwan ng asawa ko. Dahil wala akong pera. Bakit mo pa ako pinatawag kung hindi ka naman nagsisisi sa ginawa mo? Nagsisisi na ako pero alam ko na hindi na rin ako magtatagal. Bakit kailangan ko pang humingi ng tawad? Hindi na nga gagaling ang katawang lupa mo pero ang kaluluwa mo, pwede mo pang maisalba. Bahala na kung saan ako mapupunta. Mag-isa na akong namumuhay. Sigurado mag-isa pa rin ako sa kabilang buhay. Pakisabi na lang kay Ana. Tapos na ang problema niya. Nang makita ni Itay na nalagutan na ng hininga si Chodan, siya na rin ang nagpikit sa mga mata nito. Humingi din ng tawad si Itay sa mag-asawa sa nagawa. Hindi naman umimik ang mga ito. Sa kabilang barangay ibinurol at inilibing si Chodan. Paalis na ulit ako noon para magtrabaho sa ibang bansa nang ipagtapat sa akin ni Itay ang lihim na iniingatan. Nakakagulat man pero hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Inintindi at mas lalo ko pang minahal ang aking ama. Dahil alam kong ginawa niya yon dahil sa akin. Minsan mahirap intindihin ng mga taong gumagamit ng karunungang itim para manakit ng kapwa. Pero minsan dahil lang yun sa galit sa pananakit sa mahal nila sa buhay. Ang mahalaga, pinagsisisihan nila ang nagawa at handang talikuran ng kaalaman para hindi na maulit ang nagawang pagkakamali. Sa kasalukuyan, pagkatapos ng ilang taong pagiging OFW para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko, sarili ko naman ang pinagtutuunan ko ng panahon. Kasama ang pamilya ko na namumuhay ng tahimik at masaya. Sana po nagustuhan niyo ang kwento ko. Sana nakapulutan niyo ito ng aral at inspirasyon. Maraming salamat po Miss Gwen sa pagpili ng kwento ko. Wakas. Maraming salamat po sa panonood mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag kalimutang suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe sa channel ni Ingkong. Ikalawang yugto. Hanggang sa susunod, God bless. Ultimo nga po yung gastos sa... Ultimo nga po yung gastos niya para... Ultimo nga po yung gastos niya habang naghihintay sa para... Ultimo nga po yung ginas... Ultimo. Walang utang na loob ang mga taga rito. Mamaya nyo na siya abalain, ha? Ayusin nyo na lang yung mga dala nyo. Ay niya, mamay.